Good evening everyone. My name is Dayan Salazar Ranque. Let's discuss about judicial notice. So, judicial notice, it is based on the maxim, what is known need not be proved. Hence, when the rule is invoked, the court may dispense with the presentation of evidence and judicially cognizable fact. So, ang judicial notice is isa ka prinsipyo sa batas kung hain ang hukuman. Pwede dawaton ang tinuod na mga gipanistorya bisan waray ginapakita na ebidensya. Og ang purpose isab ng judicial notice is ginagamit sa korte para makasave ng oras, effort o gastos. Next is the judicial confession. So, judicial confession is one made before a court in which the case is pending and in the course of the legal proceedings therein and by itself can sustain a conviction. So, ang judicial confession is isang official o legal na pag-amin na gihatagan kung baga ng halaga ng korte. O pwede siya mahimong batayan ng hatol bisan wala na lain ebidensya. For example, sa isa ka kaso ng pagpangawat, ang akusado min atubang sa hukuman og minlaong na siya ang gakuha ng kwarta sa tindahan. So sa pag-amin niya sa atubangan sa hukuman, pwede ito gamiton bilang batayan ng isang conviction bisan wala pa lain na ebidensya. So next is extrajudicial confession. So one made outside the court and cannot sustain a conviction unless corroborated by evidence of corpus delicti. So, ang extrajudicial confession is isa ka pag-amin na gihimo sa gawas ng hukuman. So, dili sa atubangan ng korte. Dili ini sapat para magdulot ng conviction kung wala pay lain ebidensya. Kinahanglan suportahan ang ebidensya na nagpatunay kibali sa aktual na krimen or ginatawag na corpus delicti. For example, ang isa ka suspect sa pagpangawat minlaong sa iya amigo na siya ang gakuha ng kwarta sa tindahan kahapon. So, kay gilaong sa niya ayat to sa gawas ng hukuman, dili ito sapat na pag-amin para mahatulan siya. Kinahanglan pa ng lain ebidensya na katuuhan gid siya haod ng CCTV footage adi sir maglabas ng hatol ang korte. So, next is parole evidence. Parole evidence, it is any outside or intrinsic evidence introduced to modify or explain or add something to an agreement that was put in a writing. So, for example, may kasulatan ang duha ka tawo about sa pagbaligya ng lupa. Sa dokumento, nakasuwat na ibaligya ang lupa sa halagang 500,000 pero sa gawas ng kasulatan gilaong ang gabaligya na sa mupalit na may karagdagang kasunduan na apil sa lupa. Kumbaga, apil sa lupa ang isa ka gamay na bahay. So tungod wara ini makasuwat sa kasulatan, pwede gamiton ang parole evidence para patunayan kibali og ilaong ang tinuod na yaon sa kasunduan. So, next is testimonial evidence witness. So, witness yun siya. A person who makes a statement to a judicial tribunal on a question of fact. So, amin siya is mga pahayag ng testigo sa korte about sa mga tinuod na panghitabo na makatabang paghatol ng kaso. Qualification of a witnesses. All person who can perceive and perceiving and can make known their perception to others may be witnesses. Hadyaon kakayahang makaperceive. Like, ang isang tao is pwede mahimong testigo pag siya nakakita, nakabati. For example, nakita sa aksidente, nakabati sa gilaong ng mga tao. Then, kakayahang ilaong ang iya nakitaan or nabatian.
So dili sapat na yakita o nabatian lamang ang isang testigo. Kinahanglan niya ma-explain nantadong sa korte kung uno ang iya na obserbahan. Next is deaf and mute. Deaf and mute are competent witnesses when they understand the nature of an oath, can comprehend facts they are going to testify on, and can communicate their ideas through qualified interpreter. Deaf and mute is so kanus a pwede matestigo ang deaf and mute. So dili kay tungod bungol or amang kaw dili na kaw dayon pwede mahimong testigo sa hukuman. Laong ng Korte Suprema og sa prinsipyo ng Rule 130 ng Rule on Evidence, pwede sila mahimong testigo kung nasabtan niya ang mga panghitabo na ilaong sa testimonya pamaagi sa interpreter, haodnan sign language.